Ako rin, nagulat. Ba't niyo ako inimbitahan dito eh? But anyway, na-miss ko yung ganitong attire eh. Kasi alam niyo naman sa pinaglilingkuran ko, Isla Liputan. Isa nagpipreach ako, naka-short. Kaya nakalilis. Kasi nga, sabi nga, maihilang ang palaka, baha dun sa amin eh. Sila kat napunta ron. But anyway, ngayon hindi na po dahil gusto kong samantalahin ng pagkakataang nito na salamat sa Caloocan Bethel at sa bawat isa sa inyo, alam niyo kung sino kayo na tumulong, nag-contribute, mapataasan yung church namin. Mataasan rin po yung bubong, kaya hindi na kami kakaba-kaba ngayon. Kasi dati nga eh, kahit tirik ang araw, basta high tide, talagang binabaha kami. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ginamit niyo yung ministry of giving niyo, kaya sa Diyos ang papuri. Okay. Hindi ko alam kung sinasadya. Kasama ba sa kanta yung I Surrender All ni Iris? Tapos yung kanta nung choir, 60s pa yata yun eh. Porkit ako ang speaker, puro oldies ang mga kinakanta nyo, o natapat lang. Natapat lang naman siguro. Maraming salamat sa ating Panginoon. Muli, para akong naninibago. Kayo ba nanibago? Ha? Okay. Pag-usapan natin ngayon is about ministry. Alam ko na napakinggan natin na maraming pagkakataon nakapakinig na tayo ng sermon. Kasi most of the time, mga Kristiyano, parang naniniglet ito, no? Yung ministry. Pag sinabing ministry, yung minister lang o yung pastor o yung mga leader, ang tinatawag na minister o nagmi-ministry. Pero totoo lang, lahat tayo, anumang liit ng pagmi-ministry natin. Salamat dahil pagpasok ko pa lang dito, sasalubong na ang ganda na ng ngiti. Yan, nila Brother Dong. Hindi ko alam kung nagaganda lang sa suot ko o balak mangutang dahil maganda. Pero ang ganda ng ngiti, na kamay, tapos may bumabati sa akin dyan ng happy birthday kasi kahapon birthday ko eh. Okay, hindi pa huli ang lahat ha. Paglabas ko, pwede pa kayo mag-abot. Walang problema sa akin yun kahit huli. Sa ganong pamamaraan, nalilift up ang spirit mo, no? It is a ministry. May lumalapit sa akin dyan, kamusta na yung simbahan nyo? Ganun-ganun, kamusta na? Hindi ko lang alam kung iniisip nila na baka sarado na yung simbahan kaya ako nandito. Pero sabi, nakita namin, pinatambakan na, ganun-ganun. Nakakalipot ng spirit, may tatapik sa'yo. Nandito kanina, may lumapit sa akin, may tumapik sa balikat ko. A simple na mga ganung bagay, it is a ministry. To lift up somebody, no? Lagi natin tandaan, walang maliit o malaking ministry sa ating Panginoon. So, gusto niyo bang pag-usapan natin yan? O gusto niyo, kumanta na lang ako? Kaya lang, mas malaki tiip pag kumanta ako. Hindi niyo kayanin. But anyway, the ministry. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Ano? Ito ba'y gumagana? Tingnan natin. Ayan. Yun. Sa Old Testament day, when God sent the people of Israel into exile in Babylon, He told them to serve Him in that foreign land and grow in faith until He brought them back to their home. So, noong mga time na yun, kasi ang mga Israelita na lagi nasa exile. Pero ang sabi ni Yahweh noon, it doesn't matter kung nasaan kayong lugar, naka-excel kayo, nasa foreign line kayo, continue kayo. Continue kayong mag-ministry. Continue kayong lumago sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi niya sa 29:11, For I know the plans I have for you. Alam na ni Lord yung plano. Basta tayo sumusunod sa Kanya. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ayan. So, ang sarap pakinggan. Plans to prosper you and not to harm you. Kasi most of the time, so, ang sabi ko, nagte-trending, social media, sa YouTube, yung laging gawa ng kaaway. Yung problema, yung tribulation na dumarating sa atin, yun ang lagi napapag-usapan. Most of the time, pagbukas mo ng YouTube, ng FB,
most of the time na sharing preaching, yung mga nagiging problema ng mga tao. Bitis yun ay gawa ng kaaway. Sabi ko, it's about time na tignan naman natin sinabi na ating Panginoon. Di ba sabi sa 16:33, sinasabi ko sa inyo ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Inihanda na tayo. Sa mundong ito, dadanas kayo ng kapighatian. It is given. Pero sabi niya, take heart. Huwag na kayo maglala sapagkat napagtagumpayan ko na. Huwag tayo yung puro, given na yun. Merong kapighatian na darating. So ang Kristiyano, salo na lang ng salo ng kapighatian. Anyway, nandiyan naman si Lord. Anyway, sabi ng Bible, di naman tayo papabayaan. Doon naman tayo sa sinasabi na pagtagumpayan ko na. Doon tayo sa word na pagtatagumpay. E paano magtatagumpay tayo kung hindi tayo nagmi-ministry sa ating Panginoon? No, parang, sabi nga, most of the time, may mga Kristiyano rin, pati ka Zimbabwe. Na? Parang iisip na nila, nakakapag-ministry sila, nakapaglingkod na sila sa ating Panginoon. Pero hindi yun eh. Tinawag tayo with a purpose. Lagi natin tandaan, sinabi ng Biblia, alam niya ang plano niya para sa atin, para tayo pagpalain at hindi masaktan. Plans to give you hope and a future. Madali tayo manalangin. Salamat aming Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na malaman namin ng maliwanag kung ano ang gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat patuloy kayo nagbibigay ng aral sa amin. Patuloy niyo po kaming kinakalinganan yung mga aral nang patuloy kami lumago at makapag-ministry sa iyo. Salamat po. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kahapon po, bukod sa birthday ko, nagpaplano ang pamilya na, Daddy, anong plano natin sa birthday mo, ganito. And it so happened, mayroong youth conference sa Victory Mall na isang malaking gawain ng Section 1. So ako ang niligay nila sa opening prayer. So parang gusto kong sabihin na birthday ko parang may excuse ako kasi nga nagpaplano kami ng pamilya. Pero ang kagandahan kahit anong okasyon sa buhay naming pamilya, though hindi naman namin binabaliwala yon, pag may ministry, unahin ang ministry. Anyway, andyan lang naman ang pamilya. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi nga, remarkable yung araw na yon. Nandun kami sa 6th floor ng Victory Mall. Ang dami nag-gather na youth. Ang sarap ng pakiramdam na araw ng kaarawan ko, nasa ministry ako. So ang sarap, very remarkable. Though hindi ko binabaliwala, yung mga okasyon nyo na matapat sa my minister, natapat sa linggo, huwag niyo pong gagayahin yun na katulad namin, pawang professional lang po ang gumagawa nun. Ha? Kaya minsan kasi mas binibigyan ng halaga ng mga tao, do pamilya yan. Ang sabi nga, ang pamilya nandyan lang anytime. O kagabi, bumili ng pagkain sa amin, nakapag-celebrate, nauna na ang ministry, pero gusto kong sabihin, ba't ako? Kaarawan ko pa naman yan. Most of the time, gano'n ng mga Kristiyano, na minsan ina-assign mo sa gawain, sa simpleng gawain, ang sinasabi, lalo na pag ikaw mag-lead ng prayer, ba't ako? Ang nangyari, parang nagiging paniki, Ba't ba sa Tagalog ang ba't? Paniki, puro ba't ako? Wow, it is an opportunity na magkaroon ka ng ministry kahit anong klaseng ministry yan. Basta para sa Panginoon, tandaan mo, huwag kayong maging paniki na ba't ako. Take the opportunity. Palagi natin tandaan yan. Katulad ko, ano ba? Well, actually, kung hindi nakalam, I'm a bona fide member of Caloocan Bethel. Sa baba pa lang to, kami nila Tiang Mioneng, member na kami dito. Dito nga ako bumoboto. Kung gusto ko ng convenience, dito na lang. Tapos imagine, naka-aircon, nakakapag-jacket pa, kahit ukay-ukay, di ba? Kung convenient lang ang dating, dito na ako. Wow, dadaanan ko pa lahat dyan. Minsan, doon pa lang sa may silo, bahana. Tatawirin. Minsan, iniiwan ko yung sasakyan ko. Dati ka, nakamotor lang kami. Lalakad ako na, lulusong ako sa bahay, makarating lang yon. Pero hindi ko naramdaman kahit minsan yung hirap. Nakatataas ko pa ang kamay ko. Bakit? It is a ministry. Walang pinipili. The true ministry,
Yung nagmi-minister ka out of your comfort zone. Bakit? Napakasarap naman mag-ministry kung nasa aircon ka, sarap. Makapagsuot ka na magandang damit. Okay, but totoo lang. Bakit? May kanya-kanya uniqueness ng simbahan. Dito nga, kung makikita ko kayo, talagang mga yayamanin na yung mga itsura nyo. Di ba? Kaya nag-expect ako paglabas ko ron. No, joke lang. No, kanya-kanya. Kasi doon sa amin sa Lipon talagang nagsisimba, mga naka-short lang, naka-ganon. Pero hindi naman dumating sa time na nagpunta ako ng liputan na lumusong na naka-boxer ako, hindi naman, sagwa naman yun. Pero nakatokong naman ako. Ministry. What is the ministry of gospel? Okay. Gospel ministry is the gospel being served. Yan. Yan ang pinakalundo ng lahat ng yan. Nung nasa Quezon nga kami, nung ano bang gawain yun? Pau Treat, na? Nakita ko yung mga kapatid natin, may kanya-kanyang gawain. May nakita nga akong babae yun, simula nung dating namin, nandun na siya sa lamesa, hiwa ng hiwa. Asawa mo ba yun? Ha? Ba't parang iba? Yun, pero asawa mo yun, ano? Hanggang sa matapos nandun siya, hiwa siya ng hiwa to prepare food. Pagkatapos kami doon naggagatong, si Brother Oji, asan si Brother Oji. Okay, ayun. Nakikita ko naman, nag-iisa siya rin, gatong ng gatong. May sinasabi si Sister Lorraine, yung kardero daw eh. Ano tawag nung bulag? Ha? Kalderong bulag na kahit anong gatong daw, hindi kumukulo. So ginawa ko, sabi ko ni Brother, G, tawagin natin si Ladong. Saka sino isa yung driver? Si Arnold. Tinulong maggatong. Simple-simple gatong. Kumulo siya ng kumulo. Kaya nakakuha kami ng gatong ministry. Ang galing manggatong tong mga to. Oo, si Arnold sa kanila, tawag ko sa kanila, ang galing manggatong. Talagang napagliyab nila yung ginagatungan. Sorry, nagme-ministry ako. Mamaya ka na. Shopee. Mamaya ka na. Alam ko may trabaho ka, pero ito muna unahin ko. Sorry Okay. So, kita ko, ganito, katapos nung kanya-kanya silang gawain doon. So, merong nag-preach, may nagbubuhat. Pagkatapos, nung nasa swimming pool kami, sabi ko kay Brother Oji, Brother Oji, sumabay ka na sa amin. Convenient Sabi ni Brother Oji, hindi pa, marami pang gagawin. Sabi ni Mrs., hindi pa alis yan, hindi niya pa iiwan yung marami pang bubuhatin. So, a simple ministry. So, it works. It works, nakakatulong. So, hindi na naman mga bata yung mga yan. Nakita ko sila kung paano kumilos. Meron pa nga kabataan. Binuhat yung isang kabang bigas. Kinabahan ako. Putlang-putla, no, ikinarga sa ba namin. Hindi pala namumutla. Talagang maputla na siya. Ayan, si Brad, yung nakasalamin, maputi simpleng bagay, but it works. May gospel ministry as a gospel of being served, na hindi ko paglilingkuran. Sa Acts 6, di ba? Anong sabi ganon? Pumili sila ng 7 mga kabataan para magpatuloy ang gawain sapagkat mayroong silang pagtatalo ng tayo na siguro babasahin ko, if you may, ayan, ang pagpili sa 7 lalaki. Kaya pinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus at sinabihan sila, hindi mabuting pabayaan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos para asikasuhin lang ang material na mga tulong. So they're very much concerned ng time. Meron talagang nangangalaga sa pagsisiyan ng gospel. Pero sabi nila, hindi natin pwedeng pabayaan. Sabi gano'n, yung pangangaral para lamang sa mga material na bagay. So they come up an idea, so bakit hindi natin i-delegate? Sinabi nito, kaya nga mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis at pangalan, marunong at puspos ang banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. So, noong time na yon, may delegation of work na. Kasi hindi naman pwedeng yung preach, yung nag-preach, siya pa rin ang nag-aasikaso. Nangyari sa akin yan, nung bata-bata ako Kasama ko si Chang Myoning. Kaya naalala ko yung I Surrender, lagi namin kinakanta. Alam pa bala ng mga kabataan na yun,
Kaya nung kumakanta si Iris ba yun? I surrender, mga lumang kanta, sa akin nakatingin eh. Siguro, inspirasyon niya ako dahil matandang kanta na yun. So, sabi ni Chang, ako daw ang mag-MC. MC ako. Walang na. Ako na rin ang nagpakanta, nag-song lead. Sabi ni Chang, papatotoo kayo. Ako na rin ang nagpatotoo. At ako rin ang nag-preach. Ang masama, ako lang din ang nakinig. Problema yun. Pag sinako po lahat ng ministry, there is the delegation work. Patulad dito, hindi natin pwedeng pabayaan ng pangangaral. Para asikasuhin yung mga, ang sa amin, ganun, mga material na tulong kasi marami sila inaasikaso. At nilaan naman namin ang oras sa panalangin at sa pangalan sa salita ng Diyos. So meron tika panalangin, katulad sa amin, sa section 1, merong School of Evangelism. Very effective. Sa bawat simbahan pupuntahan namin, tinay-try namin yung mga churches. Tinay-try namin yung mga member doon. Tumayo kayo sa kinaupuan nyo, sumama kayo sa ministry. Nakaka-4 na barangay na kami, mamaya meron pa kami tuloy-tuloy. Tinay-train, umiikot, nagmi-ministry, nag-share ng gospel. So na-encourage sila. Oh, it is about time. Punong-puno na tayo ng aral. Punong-puno na tayo ng mga seminar. And yet, inuupo lang natin. It's about time. Lumalabas kami. Mayroong mga kabataan nakakatuwa. Pinupunta namin sulok-sulok. Pagkatapos doon, mamaya pagkatapos ng masyaran sila, bibigay kami ng ticket. Tapos ang huling-huli, magpapamigay kami ng mga groceries. Ako nga anti-kapamili ng groceries. Saka mga bigas. So kailangan natin yan eh. Bawat isa kumikilos. At nakakatuwa, hindi lang mga kabataan, pati yung mga senior. Kasama namin. Ano sila, yung may sumasama sa amin umiikot. Umiikot kaya kami sa Maligaya, sa Kamarin. Grabe. Sabi ko, ano ba kung kailan ako tumanda, kung kailan ako naging 42, saka ako nag-iikot. Huwag ako kontra. Ako speaker ngayon dito, Brad. Masakit na yung mga kasukasuan ko. But it is a ministry. Kasama kang matanda. Pero may matatanda kami doon na habang umiikot kami, ang ministry nila is manalangin. Patapos may naghahanda ng pagkain. Nakakatuwa yung matatanda na yun. Basta bigyan mo lang sila ng diaper, nasa isang sulok sila, okay lang yun. Nananalangin sila. Kaya, apakasarap. Pag nagkakaisa, tumutulong-tulong. Ito nga sa amin gano'n, no? Hindi pabayaan. Wala kang pabayaan ng pangangaral para sa material na tulong. Meron tayong ilalagay dyan. Kaya naman na nangyari sa 7, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos, maraming pang taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus. At marami pa rin sumampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-delegate, sa pag-ministry. May nag-aabot ng tulong, may nananalangin. So, kinakailangan ng simbahan niya. Hindi ito one-man team. Pag sinabi kasing ministry, pagka nag-prosper ang ministry, ang sabihin, ang galing ng pastor. Pag nag-flop yung ministry, hindi kasi magaling pastor. No. Do not point finger sa pagkasama tayo doon sa ministry. At naranasan ko yan. Kasama ko si Chang. Kapag maneho lang ako, ang sasakyan ko pa noon, yung pamasahero jeep, kung saan kami nagpupunta ni Chang. Kilala si Chang Myoning? Kilala, si Ate Rex na nakakakilala. Parang sinabi mo, oo, edad ko kasi yun eh. Hindi naman. Galit siya. No. So, saan kami nakakarating? Hindi ko alam noon, nagmi-ministry na pala ako. Kaya pala sabi sa akin ni Chang Myoning noon, nung nasa Japan ako, sabi ko, Chang, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Wala. Gusto ko magpakatotoo ka sa ministeryo mo. Ipagpatuloy mo ang ministeryo mo. Wala akong kailangan. At that time, nung nasa Japan ako, din time na namatay si Chang. At ako naman speaker sa document. That inspires me. Sabi, wag mong kakalimutan ng liputan. Kaya hindi ako makalis sa liputan eh. Noong time na pala na yun, I was trained to be a minister. Hindi ko inisip yung hirap. Hindi ko inisip kung meron ba akong matatanggap. Kaya salamat sa Panginoon yung training ko bilang ang minister. Hindi ko alam dati, may love gift pala. Hindi ko alam dati. Kasi kung saan ako na-invite, madalas ka sa patay, sa may sakit. I'm not expecting something, ng ano pa man. Doon ako lumaki sa ministry.
Kaya nung pag nagpasalamat ako, pag nabigyan ako ng 150 sa liputan, minsan may sukli pa. Bakit minsan bibigyan ka ng 100, 320, 160, 150 lang. Minsan, pastor, may 10 piso ka. May sukli pa yan. Hindi yun ang tinignan ko. Pero tandaan mo, ang ganda nung nabasa ko, mamaya isip ko sa inyo, nabasa ko yung insight ni pastor. Sabi ko, tama-tama ito. Medyo nag-connect. Sasamantalahin ko na ito, habaan ko na ito. Kasi minsan nyo lang naman ako ma-invite dito. Ready ba kayo? Baka mainipin kayo. Pwede bang ilak yung pinto para walang lumabas? Okay. Gospel ministry is a gospel being served. Katulad nga na binasa natin sa Acts, which means the saints are to receive the gospel. The diaconia, yung mga diakono o reconciliation is an appeal and imploring to be reconciled to God. Yung mga saints participation in gospel, dapat talaga may participation ang bawat isa sa atin. Hindi lang tayo takapakinig. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:22 o 20, okay. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Sabi ni Pablo, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, nakipagkakasundo kayo sa Diyos. It is a reconciliation natin para sa ating Diyos. At the saints' participation in gospel ministry is a reception and response to it. Dapat lang. Well, actually, hindi naman yung santo tinatawag, yung mga bulto. Tayong lahat ay mga santo. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Kahit hindi mo kasanto yan, wala kang magagawa, mga saint yan. Dahil yan ay mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? Okay. Salamat, may nag-agree. Kahit walang halo yan, tayong lahat ay mga saints. So if we are a saint, we have to participate sa gawain, sa ministry ng ating Panginoon. We are not called for nothing. Paborito kong John 15:16, siguro lagi nyo nadidig sa akin yan. You did not choose me, I chose you, and hindi ka lang basta pinili, and appointed you. So hindi rin natatapos sa pagpili, kundi inappoint ka pa. Just imagine, pinili ka na, hinirang ka pa. Kaya matindi mga Kristiyano Piling-pili, kaya pala tayo Pilipino, talagang piling-pili. So sa pagkakahirang sa'yo, pagkakapili, hindi lang doon natatapos. Anong sabi? Basahin niyo 15, to go. To go, para humayo. At pag humayo ko, ano sabi? To bear fruit. At para mamunga. So ang gandang pagbulay-bulay nyo, hindi mo lang basta-basta babasahin. You did not choose me, I chose you and appointed you to go. Hindi ka lang basta humayo o makisama, makijoin, to bear fruit. At hindi ka lang basta mamunga, kundi manatili, amen, manatili ang bunga. It is a continuous process. It is not a one-time event. Mamunga at manatili ang bunga. Ito maganda. Hindi ka bibigyan ng tas sa Panginoon, hindi ka utusan ng Panginoon para sa kanyang purpose, sa pansarili lang. Everything na pagsunod natin sa ating Panginoon, lagi may kaakibat. So that, whatever you ask in my name, the Father will give. Amen? Di ba? Whatever, kahit anong hilingin mo, ibibigay ng Diyos. Kaya lang, dapat, humayo ka, mamunga, at manatili ang bunga. Nang sa ganun, ano man hilingan, kaya siguro marami sa atin na ang tagal na hindi pa sinasagot ang aking dalangin. Nadinig ko kay Ate Rex, kung di ka mali, ang pinaka-best daw na sagot sa panalangin ay ang no. Kasi hindi pa para sa iyo yun, o maaaring iba. Diba? Lagi nating binibigay na isang illustration, yung may humiling na isang paru-paro, ang binigay caterpillar. At humiling siya na isang magandang bulaklak, ang binigay cactus. Sabi niya, siguro napaka-busy lang ni Lord, hindi niya na-attendan yung hiling ko.
Pero nung nagkaroon ng, alam niya, metamorphosis, yung caterpillar, it will turn out sa isang magandang paru-paro. Wow, sabi niya, ito pala yun. Ito pala yun. Basta patuloy ka lang. Yung cactus, sino ba makakaisip na ang cactus mamumulaklak? Ang gaganda pala ng bulaklak ng cactus. Isa sa pinakamagandang bulaklak ng cactus, parang isipin mo, baliwala lang. Diba? At yung cactus namumunga rin. Dragon fruit galing doon. So sometimes, yung hinihiling natin is not go on our way, pero may mas magandang plano sa ating Panginoon. Just continue to serve God. Hindi lang yung nakamit mo yung gusto mo, magpapatuloy ka maglingkod sa ating Panginoon. No. Whatever it is, go, magpatuloy tayo sa ating Panginoon. What is full gospel ministry? The term full gospel is an evangelical doctrine that summarizes the gospel in 4 aspects. Dapat alam natin to. No, dito po mamaloob, namely, salvation. Amen? Sino nakatanggap dito ng salvation? Amen. Lahat. Una, sanctification. We are sanctified. Tayo malinis na. Sabi ka lang, wala naman tapat, wala namang malinis, wala namang righteous. Oo, si Kristo lang. Pero yung grace itself, it is righteous. Oo, tao ka, hindi ka righteous, pero yung grace ni Lord, yun ang righteous. Yun ang nasa atin. Kaya we are consider ourselves as righteous. Bakit? We are saved by grace through Jesus Christ. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi, tao lang ako eh. Makasalanan pa rin ako. No. At sa panalangin nyo, meron ako din, Panginoon, kahit makasalanan ako. No, hindi na tayo makasalanan. We are righteous. Sa pagkasama ng nalibing, nung namatay atin pa, yung kasalanan natin, atong nabuhay siya after 3 days, kasama rin tayo nabuhay. Kaya wala na pong Kristiyanong makasalanan. Though sometimes nagkakamali, nagkakasala, but we are righteous. Lagi niyong tandaan, wag natin magkaroon ng misconception na tao lang ako, hindi pa ako righteous. No, matuwid tayo sapagkat yung grace itself is righteous. Ang Espiritu na nasa atin, within us, is righteous. Wala ka bang Holy Spirit? Wala ka bang guidance ng Holy Spirit? So, we will consider ourselves as righteous in the sight of God. Kung sa mundo hindi tayo righteous, no, I am righteous. We have to be proud na sabihin, I am a righteous man. Yung kasalanan nun, bayaan natin kay Lord yun. Sapagkat may sinabi sa 1 John 1:9, kung sasabihin natin ang ating kasalanan, He is faithful and just sa patatawarin tayo. Laging nandun yun. Pero wag naman natin gamitin na katulad ng sa Romans 7, sabi ni Pablo, ba't yung mabuti kung bagay na gustong gawin hindi ko magawa? Bakit yung masama yun na nagagawa ko? Minsan natatakot ako i-share yun eh. O kita mo si Pablo, gustong gumawa ng mabuti, masama. Minsan ginajustify natin. Pero sabi ni Pablo, nung babasahin yun, it is just because of our human nature. If anyone is in Christ, wala na yun. The old has gone, the new has come. 1 Corinthians 2:70, di ba? So, that's why hindi mo na kailangan paulit-ulit sabihin, tao lang ako, hindi ko pa magawa, hindi pa ako makapag-ministry dahil hindi pa ako right. No. Lagi niyong tandaan, kapatid, yung grace ni Lord and the Holy Spirit and Jesus Christ Himself is righteous. At siya yung nasa atin. Kaya tayong lahat ay righteous. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. So, sanctification, faith and healing. Sabi nila, yun daw healing, yung divine healing noon lang daw yun. Marami nakikipagtalo, mga scholar. No. Divine healing is a continuous process hanggang sa simbahan. Maniniwala ba ko ngayon? Pagtatapos ito, may gagaling sa inyo? Amen. It's just because it is included in the full gospel ministry. Salvation, sanctification, faith, and healing. May magaling mag-healing. I believe, very expert. Healing ng healing. Healing lang ng healing. May kikwento sana ako, baka madilig sa kabila, but anyway, sa atin na lang to. At yung ulit sabi, second coming of Christ. Sino nag-iintay dito ng pagdating natin, Panginoon?
Sino rito gusto na makapiling ating Panginoon? Sino rito gusto mauna na? Humina ang amen nyo. Kung ayaw nyo pang mauna, go to the ministry habang nandito tayo. Baka isang araw kuhanin na tayo ni Lord, magtanong tayo, Lord, ba't kinuha mo pa ako? Enjoy na enjoy pa ako sa simbahan, nasa magsimba. Wala ka ng ministry. Baka matalisod ka pa, makuha ka pa ng salat, kukuhanin na kita. Ngayon, kung gusto nyo pang manatili rito, magsama-sama pa tayo, go to a ministry. Sama-sama tayo mag-ministry, mga kapatid. Amen? Sama-sama tayo. Sabi ko na, hindi magpa-prosper ang gawain. Kung ating Panginoon, kinakailangan niya pa pumili ng apostoles, siya na nga ang Diyos. Ang ating Christ mismo, kinakailangan niya ng katulong co-workers. Sumablay pa nga yung isa eh. Di ba? Sino yung sumablay? Si Judas. Sino ba yung treasurer dito? Di ba? Ating Panginoon mismo. Tapos, along the way, nung nagmi-ministry ang ating Panginoon, may kasama siya mga balo, mga babae, nakasama niya sa ministry. At ang sabi sa Bible, ang mga babae na ito, kaya ang babae, hindi natin basta balewalayan. Meron kasi nagsasabi, ang babae, tahimik lang yan. Dapat yan ang mission. No. Marami tayong kababaihan sa Bible, maging sa Old Testament. Yung girl power nila, kailangan. Sila ang nagtutusto sa pangangailangan ni Jesus habang nagmi-ministry ang ating Panginoon. It is a ministry. Kasama niya. Maliwanag sinabi sa Bible, kasama niya itong mga babae na ito. Siguro, pag napapagod ang ating Panginoon, napadaan sa 7-Eleven, Lord, ano gusto mo? Slurpee? Ano gusto mo? Tinapay? Noong time na yon. So, ministry, very simple. Akala mo sumasama-sama ka lang, pero nagpapatuloy ang ministry ng ating Panginoon. Kailangan ba niya ng kaagyabay? Noong time na yan, sa katawan tao siya. Kailangan yun. Kaya lagi natandaan, the full gospel ministry, it is summarizes into 4 aspects: salvation, sanctification, faith, healing, and the second coming of Christ. Dapat alam natin yan. Kasi kung di natin alam yan, maaaring hindi mo ito na-experience. Anong i-share mo kung di natin na-experience itong gospel ministry? And there are 4 C's in ministry. Okay. 4 C's. Ano alam niyo mga C's? Hindi yung C3, hindi yung C4. What are the 4 C's in ministry? Unang-una, okay, calling. Sino rito ang may calling? Pwede say, wala akong calling. No. I beg to disagree. Lahat tayo may calling. Kababasa nga natin sa John 15:16. Siya ang pumili sa atin eh. At humirang eh. So may calling tayo. Amen? Alam niyo na ba ang calling niyo? No, I always see to it na pag tinitignan ko yung member ko, meron ako mga ilang tao doon na napakasimpleng tao. Nasyaran ko, bankero, at siya ngayon ang sumusundo sa akin sa daungan kasi alam niya, dilapidated na itong tuhod ko. Dati tumatalong pa ako sa bangka. Ngayon, inaalalayan ako sa bangka. Nakakaya naman mag-wheelchair ako doon. Buti na lang dito, may step. Kinaya ko. Bakit? Nagmi-ministry ko sa Panginoon eh. Lagi kong sinasabi, pag umuulan, bumabaga, Lord, makatawid lang ako ng bangka. Pag uwi ko, kahit anong na mangyari sa akin. Alam mo, pag nasa ministry ka, wala kang stress. Kung gusto nyo mawala stress nyo, mag-ministry ka kapatid. Sumama ka sa gawain. Katulad ngayon, may iniisip ba kayo iba? Sa akin lang kayo titig na titig. Amen? Nakapokus tayo sa ating Panginoon. Paglabas natin dito sa bahay natin, kahit anong ganda ng bahay natin, maraming stress. Kunting bagay, kapit-bahay mo lang, nagiinuman, lalo sa amin, inuman, stress. Ano ba yan? Ingay-ingay, ganun ganito. Daddy, ganun ganito, ganito. Minsan kinakabahan ako pag hating kami, magre-ring ng cellphone ko, daddy, ganun ganun. O kaya yung mangungupahan sa amin, may tagas, stress. Pero never na naramdaman akong ma-stress ako pag nasa gawain. Katulad ngayon, stress-free ako, lalong-lalo na nakikita ko kayo, mga nagagandahan at nagkagwapuhan. Joke lang. What are the forces in ministry? Calling. Lahat tayo may calling. Doing what God wants you to do. That is the calling. No?
kundi yung pinagawa ng Panginoon kung ano gustong ipagawa sa'yo. Hindi yung gusto mo. Hindi, gusto ko ganito lang eh. Dito ako komportable. No. May tawag sa'yo. Pag tinawag ka na ating Panginoon, whatever the circumstances, do it. Gawin mo. Kami, lagi namin isinasantabi. Merong very special occasion, anniversary, minsan birthday ng nanay ko, doon tayo sa Tagaytay. Mamaya nga pala, kung sino gustong pumunta, nasa Tagaytay kami. Kung sino sumunod, may bahay tayo ron. Sabihin, buti na lang ang mga magulang ko na ako nang sabihin, ay may gawain sila boy, ganito. Sumunod na lang sila pagkatapos ng gawain. Alam nila, may ministry kami. So, walang conviction yun. So, nagagawa namin yung bagay, nasa celebrating birthday, kahit gabi na kami dumating, ayan, kasama si Janelle, lagi nangyayari yun. Susunod kami. Yung kasiyahang ina-expect namin, pag may okasyon sa amin, na tatamaan ng gawain, magiging masaya ka, pero hindi. Pag pala inunong magawain, mas magiging masaya ka. Kapatid, kung masaya ka ngayon, sasaya ka pa. Mag-ministry ka pa sa Panginoon. Kung ikaw ay mayaman ngayon, mas yayaman ka pa. Mamaya i-share ko yung sinabi ni Pastor na nabasa ko. Kung maganda ka ngayon, mas gaganda ka pa pag mag-ministry ka sa ating Panginoon. Di ba? Ang gaganda ng ngiti nyo. Hindi nyo alam pala, biro lang ako. Di ba? Kung malakas ka ngayon, kapatid, may strength ka, mas lalakas ka, go to the ministry. In everything you do, put God first. Amen. Do not lean on your own understanding, but in everything you do, put God first. And He will direct you and crown your effort with success. Gusto mo pala maging successful sa buhay? Do not lean on your own understanding. Put God first. Proverbs 3, 4, 5, and 6. Lagi natin daan. So, 4 C's of ministry calling. Lahat tayo, hindi exempted yan. Lahat tayo may calling. Amen ba? Minsan may bubulong sa'yo. Di ba? Bulong sa'yo. May ganon. Nanaginip ka ba? Oo. Ano na panaginipan mo? Ahas. Tumaya ka sa weteng. Audio yun. Huwag ganong bulong ang dapat. Ang dapat. Kay Kuya Dick, tumanawa. Nagkakwentuhan din kami niyan eh. Parang hindi niya ma-imagine yung ginagawa niya. Sabi ko, Kuya Dick, ministry yan. Tinawag na nga daw siyang pastor eh. Nakakapag-share siya kung saan-saan. So it is ministry. Calling, doing what God wants you to do, not on our own. Amen? Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, go. Sapagkat wala ipapagawa sa atin ng Panginoon, na ikapapahamak natin. Parang yung nagsabi sa Panginoon, sasama po ako sa inyo. Diba? Sige, sumama ka. Welcome naman tayo kay Lord eh. Pero, alika, sumama ka. Pero teka po muna, ililibing ko muna ang magulang ko. Ano? Ano sabi ng Panginoon? Hayaan mong ang patay, ilibing, ang kapwa nila patay. Hindi naman ganun ka-harsh ang Panginoon. Pamilya ko yun, hayaan mo. No, hindi ka na ibig sabihin natin, Panginoon. May iba ka palang agenda, gusto mo sumama sa akin. Hindi pala totoong gusto mo sumama sa akin. Whatever it costs, kung gusto mo sumama sa akin, tinatawag ka, sumama ka. Pero sabi, hindi mo pwede, may ililibing pa po ako. Hindi mo pala gustong sumama right now eh. Nakikijoin ka lang eh. Pagkat nakita mo siguro ang Panginoon, nagpapagaling, ang Panginoon, nagpapakain ng 5,000. Diba kaya sabi ng Panginoon, ang dami naghahanap, hindi nyo naman ako hinahanap dahil ako, hinahanap nyo ako dahil may natikmang kayo eh. At meron pa isa nagsabi, paano po ako makapaglingkod sa inyo? Yung mayaman, anong sabi ng Panginoon? Gawin mo ang 10 utos. Nagawa ba ng binata? Well, according to the Bible, kung mabasahin natin, hindi naman 10 utos yung binagit ni Lord eh. 6 na utos lang yun eh. Sabi niya, nagawa ko na. So, okay? Ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Nalungkot siya dahil mayaman siya. Sumunod ba sa kay Kristo? Gusto mo palang sumunod sa akin pero may iba ka palang. Di ba? Plano sa buhay mo. Hindi mo talaga gusto. Sa palagay niyo kung binenta niya ari-ari niya, magiging pulubi siya, mawawalan siya. Baka lalo pang dumoble. Pag sumama ka kay Kristo. Yun nga isa ko nabasa kanina. Kung nakabagbasa kayo sa Insight ni Pastor John.
Kung sumunod siya sa ating Panginoon, binenta niya ari-ari niya, hindi naman papabayaan sumunod ka sa akin, pulubi ka. No. Kasama mo yung hari ng mga hari. Mula sa biyayang di nauubos, ang sabi ni Kristo. Sa Diyos yun. Minsan nalulungkot lang tayong bitiwan, i-let go yung something na napakahalaga sa atin, and yet, hindi naman talaga yun ang tunay na mahalaga. Ang mahalaga ang alin? Sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi yung kayamanan mo, inaalala mong mauubos, hindi mauubos yan. Kung susunod ka kay Kristo, baka nga, nung sumama siya sa ating Panginoon, and that is one of the ministry is giving. Uy, pinamigay nito yung mayaman. Lalo kong dodoblehin ang kayamanan mo dahil nakita ko marunong ka magbigay. Sino rito handang magbigay? It's not that dodoblehin. It's not may pakinabang, no. It's just because we want to follow Christ. It doesn't matter kung yumaman ka, ibalik ka. Minsan magbibigay ito, anyway, ibabalik naman sa atin ni Lord ito. No, hindi ganun ang mentalidad ng isang tao. Ginagawa mong negosyo ang pagbibigay. Magbibigay ka just because babalik ito siksik-liglig. No. Nagbigay ka sapagkat una ka nang binigyan ni Lord. Actually, nagbigay ka ngayon ng 50 pesos, ba't ka nakapagbigay? Binigyan ka na ni Lord eh. Magkano wages dito? Ang minimum? 600? O pag 600, pag nagtrabaho ka 100%, ibibigay sa'yo ni Lord, sa'yo yung 600. And yet, giving back to the Lord, hirap na hirap ka, samantala ibinigay sa iyo, yung talent na yan, yung lakas na yan, 100% binigay sa iyo ni Lord. And some part of it, hindi mo kayang ibigay. Hindi sa Lord, hindi sa kawain, kundi sa ministry. Lagi natandaan. Kaya ka makakapagbigay kapatid, is just because una ka nang binigyan ni Lord. Nakakalungkot naman kapatid, wala kang maibigay. Ibig sabihin, hindi ka binibigyan ni Lord. Maghanap ka na bang Lord. Maghanap ka na ng gambling Lord. Ng ano pa? Ng waiting Lord. Pero hindi tayo doon. We are praise the Lord. Amen? Lagi natin tandaan yan. First is unang calling. Sumunod, competence. Tingnan nyo, being good at what you do. You have to be competent. Na ang ginagawa ko ito, hindi ako mabibigo. It's just because God is with me. Competence. Ito yung pangalawang sis sa ating ministry. Competence ka sa ginagawa mo. Hindi, baka ganun ganito eh. Baka ma-deny ako eh. Yun minsan ang problema. Share mo ito na kung hindi. Ang hirap, ganun ganito. No. Walang mahirap pagkasama natin ang ating Panginoon. Kinakailangan may competence ka. Being good at what you do. Yung ginagawa mo is good. It's just because ito yung makapagbigay glory sa ating Panginoon. Anything na gagawin mo to glorify God, gagawin ito. Kahit ano sabihin ng iba, ng kaibigan ko. Minsan nakika-compromise tayo. Nakakaya naman sa kaibigan ko. Pastor, di mo na kamakasiba, nakakaya naman sa kaibigan ko. Nakakalungkot. Tapos, linggo-linggo nakapost. Nasa masasayang lugar, gano'n. Minsan nasa Starbucks. Hindi ko nga nilalike. Pinopromote mo magagandang bagay. That is one of the creation of God. Samantalang yung nag-create, hindi mo ma-promote. Mawawala yan. Hindi ko po sinasabing huwag kayong gumala or something. May pagkakataon kasi linggo. Talagang din natin maasahan. Pero, ipihip tayong pag gusto nyo, may paraan yan. Unahin natin Panginoon. Gusto mo maging masaya sa galaan? Sabi nga, pag inunan mo Panginoon, mas magiging masaya ka. Gusto mong magusto ka ng mga kaibigan mo, minsan nahihiyan. Hindi mo matanggayan ng pamilya mo. O, yung mga kaibigan mo. Maraming pagkakataon ganyan. Nasaan si kapatid? Inaya nung barkada eh. Kaya, hindi ko sinabi huwag kayong makipagbarkada. Pero meron tayong masigit na kaibigan. What a friend we have in Jesus. Gusto mo pala maging masaya sa kaibigan mo, unahin mo yung tunay nating kaibigan, si Christ. So nakakalungkot lang yan. Though I'm not into judging them. But ang nakakalungkot, Kristiyano ko, hindi yan ang lifestyle ng Kristiyano. Nasa kailangan kapag may ministry. Ang lifestyle ng Kristiyano, ang pamumuhay ng isang Kristiyano is seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Pagkatapos ito mga kapatid, kahit saan kayo magpunta. Mag-mall kayo, mamasyal kayo. Kung gusto nyo, ayain nyo kung kumain, walang problema. Lahat ng gagawin natin, pagkatapos natin ibigay kay Lord ang oras natin, kapatid, very confident tayo. Secured ako. Walang makakagalaw sa akin. Safe ako. Bakit?
inuna ko na ang ating Panginoon. Being good at what you do. Okay, sunod, confident, dapat ganun ka confidence, knowing what you can accomplish. No? Pag ganun ka kakumpiyansa sa sarili mo, na gagawin mo lahat ng eto nakakalungkot eh. Nung nagpakain ng ating Panginoon ng 5,000, hindi pa kasama ang mga bata, matanda, no? Sabi ng Panginoon, umalis tayo, sumakay sila sa bangka noong time na yon. Dumating ang bagyo. Alam niyo yung senaryo na yon? Nataranta ang mga apostoles. Si Kristo natutulog. Napakadaling makalimot. Nawala yung confidence sila. Just imagine, a while ago, kanina kasama ko lang si Kristo. Mayroon nagbigay ng 5 tinapay at 2, tama ba ako, 2 isda. Pinakain 5,000. Sino makakagawa nun? Walang Diyos na makakagawa nun. Kristo lang. Pagkatapos sa inyet, nakalimutan mo na kasama mo yung Diyos mo na gumawa ng milagro at nataranta ka. Panginoon, anong ginagawa mo rito? Lulubog na tayo, tulog-tulog ka pa. Kaya sabi ng Panginoon, ano ba kayo hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ang bilis na wala. Kanina lang kasama mo, nakita mo gumawa ng milagro, nagpagaling ng mga may sakit. Konting bagyo lang sa buhay mo, natataranta ka at binabalikan mo si Kristo. Panginoon, ano ginagawa mo sa buhay? Anong ginagawa mo, Panginoon? Taranta na kami din may bagyo eh. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Men, nawawala yung confidence natin. Pagkasama natin si Kristo, dapat ganun tayo kakumpiyansa. Matatakot lang naman tayo pag ang ginagawa natin is against the will of God. Doon ka mawala ng kumpiyansa dahil hindi para tayo doon. Huwag tayong tumulad sa mga apostoles. Kilala nila si Kristo. Konting hiyalig lang ng bangka is taranta ka na. Ang gusto makita ng Panginoon doon, na sama sila, manalangin sila, hindi tayo magagalaw kasi kasama natin si Kristo. Pero taranta sila. Ang daling nakalimot. Gumawa ng milagro, parang si Elias on time na yun. Nagpaulan, ilang taon di umulan, nagpaulan. Pinaslang niya yung mga propeta. Tapos nagalit sa kanya si Jezebel, pinapapatay siya. Ano sabi ni Elias ba yun? Sa Elijah, gusto ko nang mamatay. Dahil hinahabol siya ng Elijah. Nawala yung confidence niya. Samantalang a while ago, nagpaulang ka galing sa Diyos. Napatay mo yung mga ano tawag ko dito? Mga propeta, nagtagumpay ka sa pamamagitan ni Yahweh. Pagkatapos eto, hinahabol ka lang ni Jezebel, sabi mo gusto mo na magpakamatay. Nakalimutan mo may Diyos. Nakalimutan mo. Kaya every time na dumadanas tayo ng mga tribulation, pagsubok, lagi natin tandaan, God is with us. God is in control. Oo, nayayanig tayo mga kapatid. Ako hindi ko kinakailangan. Nayayanig ka. Nasishakening tayo. Pero lagi natin tandaan, we have to magkaroon tayo ng full confidence. Knowing what you can accomplish. It's just because we are na-accomplish natin isang bagay na kapag ministry tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yung sumunod, ano sabi dyan? Ano basa nyo? Character, good traits, magandang katangian. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang katangian, mga kapatid. Ang nakakalungkot nga lang, yung salitang katangian, binabagalan ng pagbasa. Katangian. Katangian. Dapat katangian. Good traits. Ang mga Kristiyano, hindi mga tatagi-tangi. Smart ang Kristiyano. Amen? Naniniwala ba kayo? Smart. Bakit? Nasa atin ang Holy Spirit eh. Full of wisdom. Kaya katangian yun, hindi katangian. Pag Kristiyano ka, you're very full of wisdom. Dapat yung character. Dapat meron tayong good traits, magandang katangian. Just because we are imitating Christ. Sa Kanya nagmumula yun. Kaya dapat, kung meron tayong calling, we have to be competence, and character. Lagi natin tignan ng character natin, mga kapatid. Though sometimes natatalisod tayo, pero hindi. Kinakailangan tayo, bakit? May maganda akong katangian. Sino ba rito nakapagpatawad na
sa mga may kasalanan sa kanila o sa atin. Ano mo, that is one sign of if you are a Christian, one sign that you're growing up, that you are going to maturity, marunong ka na magpatawad. Napakahirap magpatawad. So yun, mahirap. Pero lagi natin tandaan, may magandang kasama sa magandang katangian yung marunong ka ng magpatawad. Minsan makakasalubong mo yung inis na inis ka. Imbis na mapalapit ka, iiwas ka. O ba't umiwas ka? Dito ako shortcut, pero mapalayo, pero makita mo. Biro mo, nakakatulog yung kagalit mo. Ikaw, gigil na gigil. Pagising mo sa umaga, pag inom mo ng kape, mukha nung kaaway mo, nakikita mo, mawawalan ka na ng gana. Pag magpunta ka ng CR, pag upo mo ng bowl, mukha pa rin ang kagalit na nakikita mo. Tuloy na uudlot. Hanggang sa pagtulog mo, unfair sa asawa natin. Ang iniisip mo pa rin yung kagalit mo, imbis na may harmony kayo. Samantala yung kagalit mo, easy-easy lang. So hindi yan ang katangian ng Kristiyano, kaya magpatawaran tayo. Kaya pinatatawad ko na kayo mga kapatid. Kahit ibas nyo ako ngayon, ang haba naman magsalita ng pastor, pinatatawad ko na kayo. Gusto nyo ko ba ipagpatuloy? Sa ibang simbahan kasi may oras pinakikita tayo. Dito ba wala? Sige, tuloy natin. Okay. Based on Romans 12:1-8, I believe there are 4 pillars. Ito, kung kinakal natin yung forces, no, ng mga sa ministry, dito naman there are 4 pillars of play ministry that our churches should be upon. Unang-una, nababasa nyo ba? Okay, nababasa nyo. Every believer is a minister. Sabihin nyo, I am a minister. Hindi lang kami nakatayo dito, hindi lang yung mga leader. Lahat tayo, sabi nga na every believer, it is one pillar o haligid. Lahat tayo ay minister in our own little way. It's not necessary na napakagaling mo sa Bible. It's not necessary galing ka sa Bible school. It is not necessary na nasa mataas ka na antas ng pag-aaral. No. Katulad nga kanina, sabi ko, may sumalubong sa iyo dyan, nakangiti, tapik sa balikat mo, isang minister, hindi mo alam, nakapaglipat pa ng spirit ng kapatid mo. No? Every believer is a minister. To be a Christian means being like Jesus. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kaya ka nga tinawag na Kristiyano eh. Amen? Di ba noong araw pag may Nora, ano tawag sa kanila? Nora niyan. Pag Bilma niyan. Doon hindi ko na inabot yun. Kinuwenta lang. Katnel ako eh. Inabot ko eh. Sayang, nag-iwalay pa. Mamaya kwento niyo sa akin kung si Nora sa si Bilma. Pagka ikaw daw nung panahon na yun, ay na kay Ronnie po, ano tawag sa'yo? Kung may Bilma niya na pag Ronnie ka, di ba Ronnie, FPJ, Ronnie, maka-Ronnie ka. Pagka ikaw tagahanga ni Rico Puno, ano tawag sa'yo? Makapuno. So, kaya ka tinawag na Christian, kaya tinawag sila na Bilma niya, tagahanga sila ni Nora at Bilma. Kaya tayo tinawag na Christian, it's just because we are in Christ. Kristiyano. Amen? Taglay natin yan. Yung pagiging Kristiyano is just because we are in Christ. For even the Son of Man did not come to serve, but to serve. To be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Kahit si Kristo mismo hindi nagpunta dito para paglingkuran, but to serve. Para sa katubusan ng marami. Kapatid, we are an ambassador of Christ. Tayo ang nagre-represent kay Kristo. Pag may ambassador sa Amerika, yung culture natin ang dala-dala. Sa Saudi, pag may ambassador doon, yung kultura ng Pilipino ang dala. Tayo, culture ng pagiging Kristiyano ang dala-dala natin. Yung pagiging Christ-likeness natin ang dala-dala natin. Amen? Kaya yung dating masungit, wag nang magsungit. No, yung dating magagalitin, wag nang magalit. Pero mahirap gawin yung mga kapatid. Yung hindi ka magagalit.
Pwede ka magalit, sinabi naman sa Bible. Kaya lang, wag mong hayaan magkasala at lubugan ng araw. Kaya kung magagalit kayo, pag sikat pa lang ng araw, pisahan nyo na para mahaba-haba galit nyo. Huwag kayong magagalit ng hapon kasi malapit na lumubog ang araw. Sayang, konti lang galit ko. Yun ang gusto ng mga tao eh. Gusto laging galit eh. So meron naman palang remedy. Hindi ko may pwede sabihin hindi tayo magalit. Kaya lang, huwag kang magkakasala. At pag mo hayaan, lubugan ng araw. Amen? Ang anak ng si Kristo, nagpunta rito, hindi para paglanggaran. We believe these two activities, service and giving. Lagi natin tandaan niya mga kapatid. We believe these two activities, serving and giving, are the defining characteristic of the Christ-like lifestyle expected to every believer. Yan ang ini-expect sa mga Kristiyano. Kristiyano kasi yan, kaya mapagbigay eh. It is not a form of money or something. Yung service mo, simpleng service mo. Gawin mo. Di ba dito? It is two activities, yung service and giving. Diyan dinidefine yung karakter ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano mapagbigay. Matulungin. It's just because the Christ-like lifestyle expected to... Di ba sabi ka rin, Kristiyano na kasi yan eh. Mahirap naman kung Kristiyano ka pero nakikita ka pa lang sa malayo is iniiwasan ka na. Minsan ang Kristiyano nakakalungkot eh. Parang scarecrow. Pag nakikita ng ibon, nagpupulasan. No, hindi tayong ganon. Pag Kristiyano ka, lalapit sa atin natin mga Kristiyano. Bakit? It's just because we are into serving and giving. Romans 12:1-8, bibilisan ko na. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Nakikiusap sa inyo. Dahil talaga mahirap pakiusapan. Ewan ko, yung mga Kristiyano nun, ewan ko yung mga taga-Bethel, madali ba kayong pakiusapan? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat at pagsamba ninyo sa Diyos. And I do believe, kaya kayo nandito sumasamba, it's just because inalay na natin ating sarili na handog na buhay. Banal. Kapatid, banal tayo. At doon sinabi ko, we are righteous. Don't get us wrong na binubulugan tayo ng diablo. Hindi, makasalanan ka pa. Alam niyo ba, it is fine sa diablo. Huwag niyo, lagi ko sinasabi ito. Wala naman magsasabi dito. Sino gusto sumamba sa diablo? Wala naman, di ba? It is fine sa devil, sa diablo, huwag niyo ako sambahin. Pero it is good for me na huwag kayo mag-minister sa Panginoon. Kasi anumang bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, gawa ng diablo. Fine, sige, huwag niyo ako sambahin. Pero huwag din kayo mag-minister, huwag din kayo maglingkod. Huwag niyo rin ialay ang sarili niyo bilang handog na buhay. Fine sa diablo yun. Sa kanya pa rin ang baksak nun. Pero hindi tayo papayag. Kaya tayo nandito sapagkat inahandog natin ang oras na ito, ang sarili natin bilang handog banal sa ating Panginoon. Amen? Tingnan mo ang kapatid mo, makabang banal. Ba't kayo nahiyantig yung kapatid nyo? O nagbabanal-banalan lang. O nagkikristya-kristyanuhan lang. Ang nakakalungkot, pag nagbabanal-banalan ka, nagkikristya-kristyanuhan ka, ang punta mo ay saan? Langit-langitan. Nangangarap ka lang. Unfortunately, wala naman langit-langitan, meron dagat-dagatang buhay. And I do believe lahat tayo pupunta sa tunay na langit, which is doon ang ating tahanan. Palakpakan natin ating Panginoon. Huwag kayong makiayon sa takbo ng, do not conform to the standard of this world. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So tignan nyo, no? Huwag kayong makain sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. It's because hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Unless we surrender to God. Kaya ang ganda ng kanta kanina eh. I surrender all. I surrender all. Unless na mag-surrender ka. Kapag maging mga salot, pag nag-surrender, in full captivity, sila na may kapangyarihan sa iyo. Eh tayo lahat ay sumurrender na kay Kristo. Kaya si Kristo na may kapangyarihan sa atin. Amen? So sa amin ganon. Nung kayo makain sa takbo sa libutan ito,
hayaan niyong baguhin ng Diyos ang pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Kailangan natin unawaan kung anong kalooban ng ating Panginoon eh. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-dugot at ganap na kalooban ng Diyos. Ito pala, kung gusto nating masunod, magawa ang mabuti at kalugod-dugot at ganap kinakailangan, hayaan natin ang Diyos ang magbago sa kaisipan natin. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa ninyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili na higit na nararapat. So okay lang, pangalagaan natin sarili. Pero huwag natin masyadong bigyan naman ng, nagtatabi tayo, nag-aayos tayo. Meron nga hindi makapagsimba dito nang hindi ayos ang kilay eh. Di ba, Kat? Wala akong tinutukoy dito. Mahirap magtumukoy, di ba, Kat? Hindi makapagsimba, hindi malas, hindi ayos ang kilay. So be it. Okay, nakapagpaganda sa sarili yun eh. Para ito yung out of appearance. But ang importante dito, yung kalooban natin, di ba? Nasa kandaloob ng ating Diyos, yung sasabi kong bawat isa, huwag niyong pahalagaan ang sarili niyo ng higit. Kasi pag pinahalaga mo ang sarili mo ng higit, na hindi ka komportable sa gawain, meron lang hindi gumiti sa'yo yan, masyadong binibigyan mo mahalagang, bakit? Kangiti-ngiti ka ba? At gusto mo lahat ng tao nakangiti sa'yo? Alangan na mangitian ka nung may pagkakautang ka. Natural na ibabalik sa'yo. No, kidding aside. Wag daw natin bigyan ng kahalagaan kasi kung si Lord ang bibigyan natin ng kahalagaan, si Lord ang magbibigay ng halaga sa'yo at magiging mahalaga ka sa kapwa mo. Di ba maganda kung lahat ng galing sa taas is mabuti. Lahat ng pinagsikapan mo sa mundong ito, tandaan mo kapatid, mapapahama ka lang. Pero lahat ng iniingatan mong yan, kung binibigay mo sa ating Panginoon, kasama mo ang Lord na mag-iingat yan. Di ba napakaganda nun? Hindi yung magsasarili ka, hindi yung kapakanan mo lamang ang lagi mong iniisip. So huwag palagan ang sarili mo na higit sa narapat sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, pagkakaiba na gawain ng mga ito, lagi natin napapakinggan ito sa ating mga pastor. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo ng isang katawan ni Kristo. Always remember, iba-iba man tayo ng katangian, mga kapatid. Pero isa ang bumubuo natin, si Kristo. Iba-iba yung katangian natin. May iba-iba tayong ganda at may iba-iba tayong katangian. Lalo sa kababaihan, kahit sabihin na natin nasa senior na sila, si Ate Rex, sasabihin mo bang senior yan? Pag tinitignan mo, di ba? Parang adult lang. Okay, nasa na ba ako? Gayun din naman, kahit na tayo marami yung nabubansa ang katawan, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaloob ng Diyos. Ito yung iba't ibang kaloob. Wala tayong ligtas dito. No? Ang sabi, kaya gamitin natin ang mga kaloob yan, kung ating kaloob ay pagsasalita ng papayag mula sa Diyos, magpahayag ayon sa sukat ng pananampalataya. Tama yun. Kung ikaw ay may gift na magsalita ka. At merong isang gift ang mga babae na hindi kaya ng mga kalalakihan. Hindi lang yung pagsasalita, yung pagtatalak na hindi kaya ng mga kalalakihan yon. Di ba, Kat? Sorry, Kat, ikaw nakikita ko rito. Ang ganda mo ngayon, Kat. Di ba? Ang ganda ng kilay mo. Sana naging kilay ka na lang. But anyway, mahal na mahal ko yan, kapatid na yan. So, tumanggap iba't mga kaloob, magsalita, payag mula sa Diyos. Kung paglilingkod ang kaloob, maglingkod tayo. There is no distinction about paglilingkod, whatever it is. Makita mo medyo tagilid yung bangko na yan. Kanina yata may nagtalo-talo doon tungkol sa bangko. Ayusin mo. Hindi sa service para walang madapa. Diba kung paglilingkod, maglingkod ka. Magturo at tumanggap ng kaloob, magturo ka. Diba? Doon magagaling misa ng mga Kristiyano sa pagtuturo. Ito kasi. Hindi po yung pagtuturo na yan, kundi magturo, mag-share ng gospel. Na? Magpalakas ng loob. Ayan, sinasabi ko kanina, may kaloob, magpalakas ng loob. Magbigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gamitin niyo ito
ng buong galak. Kung magkakawang gawa ka, Panginoon, hindi yung, na nga, sige na. No, dapat ito, gagawin natin ng may galak. At yung pagpalakas ng loob ng kapwa natin, kailangan natin yan. So, dako na tayo sa second pillar. Okay? Tama ba? Every ministry is important. Lahat ng ministry toward God, very important yan. Kahit ano pa yung kapatid. Kahit nasa bahay ka, ako like ko sinasabi, the true worship, when you're worshiping alone. But it is not all the time. Okay, nagwo-worship dito, okay. Kasi minsan, nadadala ka lang ng emotion mo. Pag nanonood ka ng TV, pag balungkot, naiiyak ka, hindi ka naman kasama ron. Pag natatakot ka, hindi ka naman kasama doon, pero natatakot. Parang emotion, parang minsan sa church, hindi rito yun sa ibang church. Baka hindi nyo na ako imbitahin eh. Hindi naman ako pamilyar. Pag masaya, talo na ng talo na. Masaya, bakit? Parang nadadala lang. Pero the true worship, sa akin na pag-aralan, nagmi-ministry ka alone, wala kang audience. Nakakapagpuri ka sa ating Panginoon, totoo yun, dahil wala kang pinapakitaan. Naramdaman nyo ba yan? Natutulog kayo ako. There comes a time natutulog ako para i-worship ko sa ating Panginoon. Pagkagising ka, Panginoon, worship. Nung nasa Japan ako, nag-iisa kasi pumapasok ako sa Umisea sa isang club. Ako ang chef doon. Madaling araw bumabiyahe ko. Talagang nag-iisa ako. Tinataas ko kami, napakabuti mo. Nandito ako sa ganitong lugar. Bukod na nakakapag-ministry ako. Nakapag-ministry din ako sa Japan. Binigyan mo pa ako ng trabaho. Nagamit ko pa yung pagiging culinary arts ko noong time na yon. Ako nga iniisip ko ang dami ko ng pinagdaanan. Nung nasa Saudi ako, finishing carpenter ako, nagde-design ako na yan, lahat kung ano gusto niyo ipa-design, design ko. Interior decorator, kukontrata ako ng building. Nag-carwas ako. Nag-videographer din ako. Nung galing ako sa Saudi, bumili ko ng camera. Nag-videographer ako. Marunong ako mag-edit. Kaya alam ni Mrs. yan, nag-iisa ako. Yung mga magic ng kasal, lumalakad, ginagawa ko yan. Ginawa ko lahat ng pagsisikap ko. Nagmi-ministry ako para sa akin, sa pamilya ko. Pero lahat yun is walang nangyari. Hindi ko natupad ang pangarap ko. Nag-abroad ako kasi nasunugan kami. Gusto kong gumawa ng bahay. Kahit sa hollow blocks, sa pagsisikap ko, wala ako nabili. Bakit? Hindi ko pa alam nung time na yun. Nagmi-ministry ko on my own para lamang sa aking kasiyahan ng aking pamilya. Pero nung ako'y napunta sa ministry, sabi ni Chang Myoning, alam ko nadinig niyo na to, boy, sumunod ka lang sa akin. Siya nagsama sa akin sa liputan Titira ka sa bahay na hindi ka nagtayo. Wow, totoo pala yun. Nasa Deuteronomy. Kakain ka, aani ka sa ubasang, hindi ikaw nagtalim. Totoo pala yun. The Lord will provide. Dito ko na-experience sa lahat ng bagay. So sabi ko, wag niyong gawin ito. Huwag kayong mag-ministry dahil, katulad ni Pastor Boy, nangyari ka. No. May iba't ibang blessing sa atin, ating Panginoon. Ibang blessing sa inyo, ibang blessing sa inyo, ibang blessing sa inyo, ibang blessing sa inyo. Iba rin ang blessing sa akin. Maaaring pinag-iintay lang kayo ni Lord. Pero huwag niyong gawin ng isang bagay para lamang makinabang kayo. Hindi yun ang tunay na ministry. Mag-ministry nga ako, makapagsimba nga para bless ni Lord. Minsan may nagtatalong mga magkamangana, ano ba, tanghali na, maubusan na tayo ng blessing. Wow! Magsisimba ka para magka-blessing? No. Nagsimba ka dahil you have a blessing already. Dahil ginising ka na ni Lord. Tandaan natin, huwag kayong gagawa. Nakakalungkot, nagmi-ministry ang tao. Bakit? Gusto may kalembang pa. Gusto may trompeta pa. Ayan, nagmi-ministry. Ayan, magaling ako. No. Hindi ka nang tunay na ministry. Lagi natin tandaan. So, every ministry is important. There is no little people in the body of Christ. There is no insignificant ministry either. Every ministry is important. Napakahalaga, kapatid, napakahalaga kayo sa simbahang ito. Tandaan nyo, hindi kayo baliwala. Tandaan nyo. Sabihin nyo nga, hindi ako baliwala. Malaking bagay ako sa ministry. Amen? Palakpakan nyo sarili nyo. Wow! We are building, dito pa lang sa lupa, we are building the kingdom of Christ. Dahil tayo rin makikita-kita sa final. Gusto nyo bang yan pa rin mukha na yan na makita nyo o iba naman?
Di ba? Gusto pa rin tayo pa rin ang magkikita-kita sa langit. Every ministry is important. Walang little people. There are no insignificant ministry. Every ministry is important. The eye cannot see the hand, I do not need you. And the hand cannot say to the feet, I do not need you. On the contrary, those parts of the body seem to be weaker are indispensable. Lagi natin tandaan kung ano pa yung maliliit na bagay na yan. It is indispensable. Lagi nating tandaan. Small ministry often make the greatest difference. Huwag nang hayaang malagay kayo sa pedestal para makita nagmi-ministry ako. No, ako nga mas gusto ko. Sa section 1, katulong lang ako. I am a COO ng mission department ng section 1. Ang ganda pakinggan, ano? COO, parang nasa kumpanya, no? Chief Operation Officer. Utusan lang po ako doon. Pag may pabibili para sa ministry, may pamimigay, ako ang ating pamili. Diba? E nung araw, nung malakas-lakas ako nagbubuhat. I am behind the scene, pero nagiging maayos yung aming ministry, nagagamit ako. Mas gusto ko pa nga minsan yung ganun eh. Nasa likod ako ng camera eh, pero may nagagawa ka. Pero ang nakakalungkot, merong mga iba na gusto mag-ministry, kinakailangan i-trumpet pa na nag-ministry. O pag hindi mo napapurihan o hindi mo ano tawag dito, na nasabihan, uy, ang galing mo, magda-die down sa ministry. No. Ministry, it is not a place to shine, but it is an opportunity and a place to serve. Amen? Magmi-ministry na ako para maging sikat ako. Ako ng tago sa ministry. Alam nila yan, alam nila sikat, pero nagulat sila. Involved ako sa ministry na sa totoo lang, kung hindi kami magkakasama at kung wala ako, kulang di ko pinagmamalaki sa sarili ko. Just because natutunan ko mag-ministry na hindi tinatrumpet na si Pastor Boy nagmi-ministry. No. Natutunan ko yan. Kaya lagi natin tandaan, it is not a place to shine. It is an opportunity to serve. Small ministry often make a great difference. Katulad ng chandelier, hindi naman yung maganda lang tiglang grandiose pag may chandelier ka, pero hindi naman yan talaga ang tunay nagbibigay sa bahay mo. Mas mainam pa yung maliit na ilaw sa CR eh. Kung saan, paggabi, ginaguide ka niya. Ako may mga maliit na ilaw, ginaguide ka niya. Hindi naman yung chandelier na yan ang pag may nawawala sa ilalim, minsan sabi ko kayo, hindi ko alam kayo maliit na ilaw dyan, rechargeable. Maliit na ilaw, pero yun ang nakakakita, nakakahanap sa mga bagay na hindi ko makita sa mga ilalim. Hindi naman yung chandelier na yan eh. Palamuti yan. Kaya, hindi tayo baliwala mga kapatid. Bawat isa sa inyo mga kapatid, napakahalaga sa Diyos. We are all saints. Lagi niyong tandaan, we have to be proud. I am a Christian. It is not a member of Caloocan Bethel. I am a Christian. Lagi natin pagmalaki. Huwag kayong ma-intimidate. Kahit abogado, doktor ang kaharap niyo, huwag kayong ma-intimidate. What they don't know, na alam natin salita ng Bible at pag share tayo ng Bible, mapapangangal lang sila. Huwag kayo ma-intimidate. Anak tayo ng Diyos. Napaka-importante natin. Kaya lagi natin tandaan. Every ministry important. 3, we are dependent on each other. Kailangan natin ng isa't isa. Not only every ministry important, every minister is intertwined. Magkakaisa with all others. No, kaya nga sabi ko, nakabuo kami ng ministry sa Quezon. Ministry ng Tigagatong. Papagawa tayo uniforme, Brother Roger, magagaling manggatong itong mga to eh. So, since no single ministry can accomplish the church is called to do, no single ministry na ma-accomplish sa simbahan. Kaya dito marami iba't iba. Kaya kung may ministry, huwag na tayo mag-angalan, kapatid, gawin na lang natin ng gawin. So, minsan nagtuturo-turuan pa tayo eh. Pag may ministry, kahit ano yan, kapatid, napaka-importante niyan. May madampot ka lang dyan na marami, mga katalisod, it is a ministry. Gawin mo yan, kapatid. Ginagawa mo yan all for the glory of God. Parang isang jigsaw puzzle daw yan. Pag nawala ang isa, hindi mo mabubuo yan. Kapatid, huwag niyong hayaang mawala ang katabi niyo. Hindi buo ang ating paging Kristyano kung mawawala ang isa't isa.
Parang walis tingting yan. Ano purpose ng ring? To bind. Pero minsan ang ginagawa ko dyan, tinatalian ko pa ng goma. Kasi pag isa dyan ang nawala, tuloy-tuloy na yan. At pag isang tingting lang, hindi mo magagawa yung purpose ng walis, hindi ka makapagbalit. Dapat together. At pag may bali, hinahayaan ko lang nandun. Kahit hindi siya umaabot doon magwalis, hinahayaan ko lang dyan. Bakit nakakatulong siya para maging masikip? Pag inalis mo yung bali, kasi sa totoo lang maraming Kristiyanong bali eh. Pero may pakinabang. May pakinabang. Huwag natin alisin yan. Kailangan natin ng isa sa mga kapatid. Kaya dapat mahalin natin ang bawat isa sa atin. One of the missing components in the contemporary church is this understanding of interdependence. No, hindi tayo maging dapat independent, dapat interdependent, sama-sama. Our culture preoccupation with individualism and independence must be replaced with the biblical concept of interdependence and mutuality. Wala po ganun, napaka-importante, interdependence tayo, sama-sama tayo, walang individual sa paglilingkod. Wala. Sabi ko nga, ba't kinakailangan pa ng Kristo ng Apostoles? Kaya niya naman ito. Kaya natin naman sa kaya we are dependent on each other, mga kapatid. Yung bagay na hindi ko kayang gawin, pwedeng gawin ng kapatid mo. Hindi naman lahat sa atin. Ang nakakalungkot, may tao nga gusto mag-ministry, gusto niya naman lahat sakupin. Mahirap po yung kapatid. Walang individualism sa gawain or interdependence tayo. And the fourth pillar is expression of my shape. Inacronym po natin itong shape. Spell shape, S-H-A-P-E. It's an acronym we developed years ago to explain the 5 elements that determine a person's ministry. These 5 elements are spiritual gift, letter S. Wala tayong lusot yan. Lahat may spiritual gift. Alam niyo ba yung pakikinig at maunawaan ang salita ng Panginoon? It is a gift. Amen? Naunawaan niyo ba ang sinasabi natin nga, pinag-aaralan? Amen. It is a gift. Ang sabi ng Bible, ba't dinadaan niyo po, Panginoon, sa parabola lahat ng bagay? Para kayo na bakpig ay manawaan at para sila hindi maunawaan. Dahil sa atin binigay ang gift na yan to understand the Word of God. And I do believe, kaya kayo dito pag linggo nandito kayo, naunawaan niyo ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Spiritual gift. Sumunod, H, heart. Puso natin. Kabak tumibok ang puso. Wala na ito magagawa kundi sumunod kay Kristo. Lagi natin tandaan, we have a heart of mission. Yun ang naging mensahe kahapon sa youth component, heart of mission. Sumunod, A, abilities. Lahat tayo may kanya-kanyang ability. Kahit anong bagay pang yan. Minsan yung mga bagay na akala mo, alam mo, biglang sabihin, hindi, ganito po yan, pastor. Okay, maganda. O may natutunan ako, yung pagsasaing ng marami. Laging sikat si Brad Oji dito, baka naman. Brad Oji, kahit gano'ng kalaking kawak, kaya magsaing ng hindi hilaw. May technique pala ron. Ang tagal ko na, I'm a cook, I'm a chef, pero hindi ko alam yun. Hindi ka pwede pag magaling na, hindi, Oji, hindi ganyan, ganito. No. Pag may pagmalaki na alam mo yung bagay na, pero meron palang ibang technique. Ang galing. May natutunan kami ni Brother Dong. Di ba? Si Brother Dong, galing din maghuway. Hindi lahat alam natin, mga kapatid. Lahat tayo merong abilidad na wala sa iba. Pag sama-samahin natin, makakapag-compose tayo ng isang magandang harmony. Parang orkestra. Pag sumablay ang isa, sablay lahat. Pero just imagine, daan-daan yung orkestra, lahat sila nakikipag-intertwine to each other. It will come out in a good music. Ganyan sa atin. Sumunod, letter P, personality. Tingnan natin yung personality natin, mga kapatid. Kalimutan na natin yung dating tayo. Magiging mainisin, magagalitin. Hindi na tayo ito. Si Kristo na itong namumuhay sa atin. Kaya, huwag natin pahalagaan yung sarili natin. Lagi natin tandaan, mga kapatid. Apple of the eye tayo ng mundong ito. Yan ba ang Kristiyano? Di ba?
Diba kaya pag may nakita tayo, Kristiyano, hindi na tumatanggap ng mga hindi magagandang rape scene, ang sinasabi natin, hindi nakakilala na kasi yan, Kristiyano na kasi yan. So yung personality natin nakikita. Pag-ingatin natin itong personality natin. Kinakailangan ng personality natin yung Christ-likeness o nakikita ni Kristo. Diba? Kaya tignan niyo yung mga kapatid mo, nilikha tayo sa wangis ng ating Panginoon. We have a personality. At yung letter E, huli, experience. Gamitin natin ang experience natin. No, nung simula na nakakilala tayo, hindi pa pwedeng wala. Lahat tayo may mga experience. Yung patotoo natin, ganito ang nangyari, ganito ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya ako ngayon ay nandito. Marami. Gamitin natin yan. Each of us uniquely designed or shaped. No, take note of that. Uniquely designed. May kanya-kanya tayong hubog. By God to certain things. Sa isang bagay. If you don't understand your shape, you end up doing things that God never designed you to do. So, sabi, if you don't understand, pag hindi mo maintindihan ang pagkakahubog sa iyo ng ating Panginoon, you end up things that God never designed you to do. Baka maaaring hindi kasama sa design ng Panginoon. No, I beg to disagree. Lahat tayo ay tawag ng Panginoon. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Kaya nakadesign yan sa blueprint ng ating Panginoon. Kaya lagi natin tandaan, kapatid. We have a shape, ministry expression, my shape. So, tumayo tayo. Yan. Hindi ko kayo pinatayo dahil malapit ang matapos. Tinitignan ko ang shape ng katawan nyo. Kung sino malalakas kumain dito o mga nag-exercise. No. The ministry. Okay. Yan. The ministry. The foundation of ministry is character. Sabihin, character. Not the professional skill. Kahit gaano ka professional, if you don't have the character of God, that's nothing. Amen? Pero kung meron kang special skill, professional skill, kung may character ka ng Kristo, praise to God. The nature of ministry is service, not being served. Forget all about that. Paglingkuran mo ka, no. Sapagkat ayaw mo sa gusto mo, pag ginusto ng Panginoon, paglingkuran ka, may maglilingkod sa iyo, kapatid. May maglilingkod sa iyo. Pero dapat, ikaw ang maglingkod. The motive for ministry is love, not money or power. So, ang nakakalungkot, maraming minister tayo. Pag in-invite mo, doon ka sa sekretary ko, magbibigay ng quotation yan. Sabi ko nga, kung gusto nyo makatipid sa minister na invitin nyo, ako invitin nyo, 150 may sukli pa. It's just because not about power or money. The measure of the ministry is sacrifice, not success. Gusto mo mag-success ka agad? There is a certain sacrifice na magagawa talaga. May maisasakripisyo ka, kapatid. Pero huwag kang malungkot. Kayang-kaya ni Lord ayusin yan, yung mga pagsasakripisyo. The authority of ministry is submission, not pulling rank. You have to be submissive kahit gaano kakataas. Sabi ka, in-observe ko itong mga tiga-kalakong beta, lalo na nung nasa labas, nakikita ka, walang matataas, walang magagaling dito. Lahat nagseserve. Kahit magbuhat, something. Not pulling a rank. It is submission. The purpose of ministry is to glorify God. Yun lang naman ang purpose natin. Kaya ka nagmi-ministry, not to glorify ourselves. Huwag mo na yung time may magsabi sa iyo magaling, hayaan mo na si Lord magsabi noon. Dahil every minister sa ating Panginoon is magaling yan. It's just because they have the power of the Holy Spirit. Kaya you are a minister, magagaling tayong lahat. Hindi tayo nagmamagaling. Amen? The tools of ministry are not marketing handbook. Nakakalungkot minsan. Mas naniniwala pa tayo sa mga handbook, hawak ng mga agency natin, puro handbook. And tools of ministry are prayer and scriptures. Yun ang tools natin, mga kapatid. Sabi nga, itong Bible, ito yung manual for life natin. Kompleto to.
may love story, may katatakutan, may gera. Sa Bible, nandun lahat yan. Yan ang tools natin. The privilege of ministry is growth. We have to grow. Last time na na-invite ako dito, nung best pair, natakil natin, binigay sa akin ni Lord, yung what I call this, I'm preaching about growth na kinakailangan talagang lumago tayo. Every living thing has to grow. Amen? Kahit insekto, kahit kulisap yan, nagsisimula sa malitan sa egg. We have to grow. The power of ministry is Holy Spirit. Kahit anong galing ng program mo, kapatid, kahit anong galing mo, kung wala ka namang anointing, baliwala yan. That is the power of ministry. Holy Spirit. Ito ngayon ang power natin, not the programs. Hindi ang ganda ng Bethel, hindi ang magagaling ng Bethel, hindi magaling tagatugtog. Ang Holy Spirit ang power natin. Kung bakit nagtatagumpay ang gawain dito, is just because of the Holy Spirit. Hindi yung programa. Kung ang Holy Spirit ang magagabay sa atin, bibigyan kanya ng magandang programa kaysa sa programa mo. And I do believe nangyayari dito sa Bethel yan. Amen? The model of ministry is not a corporation or a man. Katulad, we're just a simple minister. I have mandated. May mandato ako. Dito ako tinawag ng Panginoon. So be it, Panginoon, gamitin mo ako. Kahit ang hihina ako, minsan nalulungkot ako. Nagkakaproblema ako. Paano kang tatayo sa pulpito kung puno-puno ka ng problema? Pero nandito kami para magpalakas, hindi para makita kami, kundi makita si Jesus Christ sa buhay namin at sa buhay. The model of ministry is Jesus Christ, not a corporation or a man. Lagi natin tandaan yan. Ministry is not a life of convenience. If you want convenience, go somewhere else, kapatid. Maaaring hindi mo makita sa paglilingkod sa Panginoon yan. At tulad ng mga apostoles, pinagutan ng ulo nila gari, pinakuluan. Is that a convenience? Serving God? Ganun ang mangyayari sa iyo? No. Kung convenience ang gusto mo, kapatid, you are in the wrong place. It's a life of commitment. Whatever the circumstances, commit to the Lord. Commit thyself to the Lord. Hindi isang kumbinyente ang paglilingkod sa ating Panginoon, pero lagi natin tandaan. John 10:10, nagpunta ang magnanakaw para magnakaw, pero pumunta ang Panginoon to give us life. Not just life, and a blessing in abundance. Laging tandaan. Hindi po ang pagsimba gagamitin nating lucky charm. Akong hilig ko sa lucky charm. Pumupunta ako ng Saudi, bumibili ko ng mga piniperdibli dito sa Quiapo. Akala ko yung na makapaglito sa akin. May mga rosaryo ko, may malito santo, sumasakay ako ng aeroplano. Imagine, feeling ko, I'm so lucky just because nasa bulsa ko ang Diyos. Ang pagsisimba, ang pagiging Kristiyano, it is not a lucky charm. Ang pagpapray, it is not a lucky charm. Nasaswertein ka. No. It is a commitment. Gawain ng Kristiyano yung kapatid. Hindi ka lang gagawa, hindi ka magmi-ministry. Bakit? Gusto ko yumaman. Gusto kong gumaling sa sakit. Gusto ko mawala ng problema, makapagsimba ka. No, it is a commitment. Lagi niyong tandaan. It is a commitment. Si Lord na ang bahala sa atin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Go somewhere else, kapatid, kung gusto mo ng convenient. Pero kung gusto mo mag-ministry sa ating Panginoon, ano man ang kalagayan, mahirap ka man, marami ka man problema, makipag-commit ka kay Lord, at si Lord ang bahala sa atin. Amen? Ministry is not a job or a Sunday routine. It is sad to say, ginagawa natin routine ang pagsisimba. It is not a Sunday routine. It is a privilege to be chosen and used by Jesus Christ. Hindi ito Sunday routine. Uwi lang tayo rito just for nothing. Isang privilege ito para gamitin ni Lord.
Baka may gusto ipagawa sa'yo si Lord. Tandaan mo, hindi lang masatisfy na kapag simba na ako, okay na. Hindi alternate, pag simba nga ako ngayon, hindi ako magsimba ngayon, punta ako somewhere else. Hindi ganun. It is a commitment. It is a privilege chosen to use by Jesus Christ. And last, the true character of ministry is a servant heart. Pakaramdaman niyo sarili niyo, naglilingkod ba kayo? Dahil mahal niyo ang kapwa niyo. Sabi ni Kristo, kung mahal niyo ako, mahalin niyo ang kapwa niyo. That is a true character of a ministry. Not to put you into a pedestal. Beware of entitlement. If you are a minister, beware of entitlement. Whatever title you have, mga kapatid, go to a ministry. It seems though na parang hindi ako napapasin sa ministry. No. Nakikita ka ni Lord, kapatid. Huwag mo nang hayaan makita ka ng mga kapwa mo na naglilingkod ka, na nagpupunas ka ng upuan, na naghihiwa ka ng mga iglesia. No, huwag mo nang hayaang nakikita tayo ng ating Panginoon. And the true character of ministry is a servant heart. Ano man ang kilalalag niyo, mga kapatid, tatayuan niyo. If you want to feel free to go, it doesn't matter. Ang importante, nadidinig niyo ang salita ng ating Panginoon. If you want to go to ministry, we have an opportunity today. We have to commit to Christ. Ako lagi kong sinasabi, oo, altar call. Kapatid, ilang beses ka na ba napatungan ng kamay ni pastor? Asa ng ministry mo? Hindi ka pinapatungan for your own good? But maybe kaya ka lumalapit dito for the good of others. Gusto mo mag-ministry. You take the opportunity. It is a privilege. Lagi natin tandaan. Araw-araw ka mang patungan, linggo-linggo ka mang patungan. Kung wala lang sa'yo, wala lang yung kapatid. Wini-welcome tayo ngayon ng Holy Spirit na mag-commit sa ating Panginoon into the true ministry. If may I allow to pray for you, sabi ka, sa natatayuan nyo, nakaupo kayo, nandito kayo sa harapan, what important is your heart. Tayo mag-pray, salamat aming Panginoon. Now we know where to stand, O God. Salamat, ipinaliwalag mo sa amin, Panginoon, kung ano ang tunay ng ministry. Ang mga kapatid naming nandito, Lord God, alam ko they're very much willing to take the opportunity, and it is a privilege, Panginoon, na mag-serve sa iyo. Lord, salamat sapagkat lagi mo kaming pinapaalalahanan sa iyong mga salita na hindi kami baliwala rito. Hindi kami maliit na bagay sa simbahang ito. We belong to the family of God. We belong to a ministry of God. Lord, tignan mo ang puso ng bawat isa. We are very much willing, Panginoon, whatever it costs, magmi-ministry kami sa iyo, O God. Sapagkat you alone, O God, ikaw lang ang dapat mabigyan ng papurihan. Sa iyo lamang namin dapat ibalik ang papuri at pasasalamat. Lord, again, ikaw nakakaalam sa puso't isipan ng bawat isa rito. Tulad ka ng sinabi ko kanina, salamat. Nabasa ko ang salita ng pastor. Sabi ni pastor, may pera ka, if you give the ministry, lalo kang bibigyan ni Lord. If you have talent, gamitin mo sa ministry, lalo kang parurulungan ng Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Kung mayroong mga bagay kang hinahawakan pa na hindi mo mapakawalang, kapatid, let it go. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Maraming salamat po. We have the power of the Holy Spirit, not the power of the corporate or a man. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O God. Sapagkat pinaalala mo sa amin kung anong kahalagahan ng ministry.
Hindi lang kami baliwala. Hindi lang kami nakaupo dito. Hindi lang kami, Panginoon, palamutin sa simbahang ito, kundi kami ay mahalaga, O Diyos. Salamat, purihin ka, O Diyos. Lalabas kami ng bahay sambahang ito, dala-dala namin ang aral na ito. At ito po ang mag-i-encourage namin to be a minister. Salamat po, God. Ito po'y dinadalangin namin sa matabi sa pangalan ng Jesus. And everybody shout, Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, it's all about you, Panginoon. Ano man pong paglilingkod namin, Lord, dahil sa iyo, Panginoon. Sobra-sobra, Panginoon, ang ginagawa mo sa buhay namin, Lord. Sobra-sobra po. Marami pong salamat, Lord God. Napakaganda ng mensahe mo, Lord, ngayong umaga, Panginoon. Lumawak ang aming pag-unawa, Panginoon. Nadagdagan ang aming alam, Panginoon. At lalo na aming nakilala, Panginoon, yung kahalagahan ng aming paglilingkod sa iyo, Lord. Lord, binigay mo na ang lahat, Panginoon. Binibigay mo pa, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ang inihiling mo lang sa amin, Lord, yung buhay na iaalay namin sa paglilingkod, Panginoon. We are called to serve, Lord. Niligtas mo kami para maglingkod, Panginoon, hindi para paglingkuran, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy ka namin, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa mabubuting bagay na aming tinanggap ngayong araw na to, Panginoon. Salamat po sa mensahero, Panginoon. Higit mo pa po siyang pagpalain, Panginoon. Ano mang kahilingan ng kanyang puso ay pagkaloob mo, Panginoon. Pagpalain mo siya, 10 ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang kanyang ministry, O God. Maraming salamat, Lord, sa pangunguna mo sa aming gawain ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa pangunguna mo sa mga tagapanguna namin ngayong umaga. At salamat, Lord God, sa mga kapatiran, Panginoon, na nakinig na yung mga salita. Salamat po, Panginoon. Dahil, Lord, uuwi po kaming may tagumpay. Uuwi kami, Panginoon, na nakilala ka naming higit. Uuwi po kaming may pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo pa po ang gawain namin sa hanggang mamayang gabi, Panginoon. Marami po salamat. Itong aming dalangin. May pasasalamat sa iyo lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, itaas natin ating mga kamay. Ang pag-ibig na ating Ama nasa langit, kaligtasan at patuloy na kagalingan na nagmumula sa ating Panginoong Kristo, patnubay, gabay, pakikipisan at pagtuturo ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo ng mapayapa at taglay ang aral ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. God bless everyone.